lumalabas dito guys, strong na doubts and fears dun sa relationship nyo mga kapiksi. And this is the reason, and yun yung sinabi natin kanina na you don't feel good enough, no? Kaya may mga trust issues and insecurities na lumalabas dito. Puro duda, for some of you, puro duda kayo sa person nyo, hindi kayo nagtitiwala, may trust issues kayo because you don't feel good enough. And nandun yung mga insecurities. That's why yung iba sa inyo talagang ina-advise na focus on yourself, guys. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading para sa January, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo guys. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, dito sa first deck natin mga kapiksi, ito yung energy surrounding your situation. Yung situation na kinabibilangan nyo with your partner or specific person. For some of you mga kapiksi, no, meron kayong assumptions, mga negative assumptions sa inyong relationship na palagi kayong iniiwan, hindi kayo binibigyan ng oras at panahon, atensyon, hindi kayo priority ng inyong person, mga kapiksi. People always leave you, ganyan. So, for some of you, maaaring meron kayong old stories, history sa inyong mga past relationship, no? Ibig sabihin, yung mga nakaraang relationship nyo, guys, either iniiwan kayo, nagbe-break kayo, naghihiwalay kayo, pinagpapalit kayo sa iba, hindi sila nagko-commit sa inyo. Pwedeng yung iba parang mga open relationship lang pero hindi nagko-commit sa inyo. So for some of you, meron kayong mga ganong negative assumptions na until now is parang na-experience nyo sa inyong current na relationship mga kapiksi. Okay? And you need to focus on your self-concept mga kapiksi, because for some of you, you don't feel good enough with yourself. That's why you are experiencing this. Pwedeng may mga insecurities kayo. You don't feel good enough. You don't feel first best. You're always feeling, yung iba sa inyo parang meron kayong assumption na palagi kayong pinagpapalit sa iba. So if you have that type of story, pag nakikita nyo yan sa 3D nyo, ibig sabihin you have that assumption na hindi kayo the best, hindi kayo good enough, there's always someone better na other person na pinagpapalit sa inyo. So it's all feeding your frustrations, no? Parang finifeed niya yung mga lack mo, mga kapiksi. So it's time for you to work on your self-concept, on yourself, guys, no? Focus on yourself, focus on your healing, focus on appreciating yourself, focusing on valuing yourself, respecting yourself, and seeing yourself as a whole and complete person na hindi kailangan ng validation from another person. Two best assumptions or two best affirmations na palagi ko sinasabi every single day. Mahilig ako mag self-concept affirmations kapag nag-exercise ako at saka kapag naliligo ako. So yung oras na yon during my exercise and during naliligo, yun yung me time ko, diba? Yun yung me time mo sa sarili mo So, ang affirmations ko during those time is about self-concept. And dalawang robotic affirmations lang yung ginagawa ko, mga kapiksi. I am always good enough. I am always first best. Okay? So, dapat palagi nyo rin yung sinasabi sa sarili nyo, mga kapiksi. I am always good enough. I am always first best, mga kapiksi. Pero kahit namang anong affirmations yung peg nyo, okay lang yun guys, as long as comfortable kayo and feel nyo, no?
hindi nyo naman kailangan gayahin yung mga affirmations na sinishare ko. Yung sa akin naman ay sinishare ko sa inyo what works best for me, no? Kung ano yung feeling ko nag-work best sa akin, kaya ako siya sinishare sa inyo. So yeah, work on yourself guys, and kapag ka matibay ang inyong self-concept, mawawala, mag-fade yung mga insecurities mga kapiksi, and you will start to feel secure in your relationship, kahit past relationship or kahit sa mga current relationship or kahit sa mga future relationship nyo mga kapiksi. Very important na mataas yung level ng self-concept nyo guys, yung tingin nyo sa sarili nyo. Alright? Okay, so comment down below if naintindihan nyo yan mga kapiksi. And then yung next message natin guys, ito naman ay tingnan natin yung ganap sa love life nyo. So i-shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail kayo ng course guys, kasi sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. And ngayong January guys, no, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31 mga kapiksi. So mag-avail na kayo. Meron din tayo guys email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito yung energy ng love mga kapiksi. Tapos, ito naman yung energy ng Pisces. Kayo ay represent ng Queen of Cups. If in case pala hindi kayo makaresonate dito guys, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, no? Baka nandun yung energy nyo. So, dito guys, meron tayong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring yan yung mga zodiac sign ng inyong partner o specific person. So, ito guys, nakikita natin na may mga pinagdadaanan kayo sa relationship nyo, mga kapiksi. Ito yung mga trust issues nyo. Ibig sabihin, ito yung mga problema na nagkakaroon kayo ng trust or tiwala dun sa person nyo because of your negative circumstances, mga kapiksi. And ito, nakikita natin na yung iba sa nyo, medyo masakit yung ulo, ganyan. Stress, worries, anxiety. So, may mga negative na nangyayari dun sa relationship nyo na nagkakos ng trust issue with your partner or specific person. Nagkakaroon kayo ng conflict mga kapiksi, no? Pag sinabing conflict, meron kayong mga bagay na hindi pinagkakasundoan, and meron din kayong mga doubts and fears. Lumalabas dito guys, strong na doubts and fears dun sa relationship nyo mga kapiksi. And this is the reason, and yun yung sinabi natin kanina, na you don't feel good enough, no? Kaya may mga trust issues and insecurities na lumalabas dito. Puro duda, for some of you, puro duda kayo sa person nyo, hindi kayo nagtitiwala, may trust issues kayo because you don't feel good enough. And nandun yung mga insecurities. That's why yung iba sa inyo talagang ina-advise na focus on yourself guys. Sorry, wait lang, excuse me lang mga kapiksi. Ayan, sumabit yung lalamunan natin, medyo nangangate.
So, that's why sinasabihan kayo or ina-advise kayo ang mga kapigsi na you have to focus on yourself, guys. Don't be too hard on yourself. Magpahinga kayo, mag-focus kayo sa sarili nyo o palalimin nyo yung self-concept nyo. Kasi pag malalim yung self-concept nyo, guys, you won't feel insecure at all. Okay? Ibig sabihin, hindi kayo makakaramdam ng insecurities and hindi kayo magkakaroon ng trust issues with your partner kasi maganda yung self-concept mo, mataas yung tingin mo sa sarili mo. Kahit na, let's say for example, he, she yung relationship nyo or kahit ano pang gender, pero sample lang he, she, no? Yun yung common. Kahit na sangkatutak na babae pa yung nakapila dun sa jowa mo, ibig sabihin marami nagkakagusto sa jowa mo, maraming nanunukso sa kanya, ganyan. Kahit isang damakmak na babae pa makilala ng person mo, pag maganda yung self-concept mo, you will feel secure, you feel secure about yourself, hindi ka na-insecure, matututo ka magtiwala dun sa person mo, hindi ka makakaramdam ng stress and anxieties, okay? And if ever man, let's say for example, nalaman mo na magkaroon ng third party, para sa'yo wala lang yun. Why? Because you don't care. Okay, why? Kasi hindi ka affected. So, what? May third party. I'm sure mawawala din yan. Babalik at babalik sa akin to. Why? Because I'm good enough. I'm the best. Ganon, mga kapigsi. Okay? That is why self-concept is very important, mga kapigsi. Kaya yung mga kapigsi natin siya na medyo nakakaranas ng mga insecurities, third parties, most of the time, pag may mga third parties sa relationship, guys, yun yung pinagsisimulan. Yun yung root cause, no? Yung hindi masyadong maayos yung self-concept nyo, na-insecure. Yeah, so you have to work on your self-concept, mga kapigsi. And, pero nakikita natin na for some of you, magkasama pa naman kayo ng iyong partner or specific person, pero mabigat yung mga pinagdadaanan nyo. May mga betrayal talaga, guys, no? Itong mga betrayal na to, ito yung reason kung bakit meron kayong trust issue. So, pwedeng na-betray na kayo ng person mo sa past, pwedeng nagkaroon talaga ng third party, nagsinungaling, ganyan. Pero yung iba sa inyo, parang feeling ko, na-fix nyo siya, or hindi naman sa totally na fix kasi until now nandun pa rin yung trust issues nyo and you have doubts and fears. Pwedeng hindi kayo naghiwalay pero hindi talaga na fix yung relationship nyo, mga kapigsi. Okay? And before you can even fix your relationship, guys, you have to fix yourself first. Okay? Not necessarily fix, guys, pero ayusin nyo lang yung assumption nyo sa sarili nyo. Put yourself first. Sabi ko nga, di ba? Love yourself, care for yourself, ayusin nyo yung self-concept nyo. And kapag maayos yung inyong self-concept, guys, talagang magiging ma-okay. Then, kumbaga bonus na lang yung harmonious na relationship. Pero bago nyo ayusin yung relasyon nyo with your partner or specific person, kailangan ayusin nyo muna yung relasyon nyo sa sarili nyo. Okay? So, sana naintindihan nyo, guys, no? Yeah, pero yeah. Yan talaga yung bottom line, mga kapigsi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo, kung talaga may third party, kung talaga may betrayal. Pwede naman kayo makinig ng mga subliminals natin. If in case naka-resonate kayo, pwede nyo palikan yung panoorin yung pampawala ng kabit, pampawala ng third party, pampaloyal para ikaw piliin, at saka pampawala ng balakid. So, yung 4 na subliminals na yun, pwede yun sa mga kapigsi natin na nakaka-experience na third party sa kanilang relationship. And pakinggan nyo rin yung self-love subliminal, guys. Okay? Alright. Para sa inyong self-concept naman. So, we have passion. Ito yung additional love message for you, guys. Allow your heart and soul to sing with joy. So, ibig sabihin nito, guys, gaangan nyo lang, no? Yes, naiintindihan ko na mahirap kapag negative yung nangyayari sa relationship. Pero, it will only bring the worst in you kapag lalo tayo nagmukmok at nagpaka-emo sa relationship. Pero, focus on yourself. Focus on your healing, mga kapigsi. Okay lang yan. Umiyak kayo kung gusto nyo, damdamin nyo. Pero, wag na masyadong matagal, guys, no? Kasi, hindi rin yan titigil hanggang hindi kayo tumitigil, mga kapigsi. Sooner or later, years from now, sometimes it takes years talaga. Yung iba, maswerte na. Ilang weeks lang, ilang months lang, naka-move on na. Pero, sa iba, talaga it takes years.
bago tuloy mag-heal. And okay lang yun, guys. Just take your time. Pero, huwag niyong kalimutan na you have to focus on yourself, and gaangan nyo lang, guys. Wag masyadong madrama, especially kung in a relationship pa rin kayo ngayon, no? Wala naman kayong balak iwanan yung mga jowa nyo kahit na nambababae sila or nanlalalaki sila, 'di ba? Kung ganoon, edi wag nyo nang titigan yung mga ginagawa nilang hindi maganda kung ayaw nyo naman din silang hiwalayan. Otherwise, may option naman kayo na makipaghiwalay. And then, just focus on yourself. Okay? So, look at the brighter side of things. Appreciate your partner kung kayo pa rin ay nagsasama, di ba? So, yeah. Pagdasal nyo, mga kapiksi. Okay? So, yan ang iyong love reading, Pisces, para ngayong January. Comment down below, guys, if nakaresonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.